pagbati sa'yo. Alam mo, madalas nating isipin na ang isang mahusay na pinuno, yung leader, yung laging kumpiyansa, di ba? Yung parang nangingibabaw. Oo, yun yung karaniwang imahe, ano? Oo. Pero paano kung may isang katangian na tila kabaliktaran nito, yung kapakumbabaan o humility, na baka yun pala yung pinakasusi sa pagiging tunay na epektibong leader? Lalo na ngayon. Mhm. Yun ang susuriin natin. Ito yung ating tatalakayin gamit yung mga insights mula sa source material mo, yung The Humble Edge. Tama ka dyan. Ang pag-uusapan natin ay hindi lang yung, alam mo, basta-bastang kapakumbabaan, kundi yung tunay na anyo nito. Hindi yung pakitang tao lang. Okay. Titingnan natin bakit daw ito napakahalaga, lalo na sa pabago-bagong mundo ngayon, 'di ba, sa leadership. At importante rin saan nga ba ito dapat nakaugat para maging totoo at matibay. Sige, sige. Himayin natin to. Aalamin natin yung mga pinakamahalagang kaisipan mula sa mga binabahagi mo. May mga aral galing sa teolohiya, meron ding mga halimbawa sa Biblia, at syempre, mga practical na tips para sa iyo. Handa ka na bang silipin kung ano itong tinatawag na humble edge sa pamumuno? Kasi kadalasan, pag narinig natin yung humble o mapagkumbaba, ang pumapasok agad sa isip parang kahinaan, di ba? Pagiging sunod-sunuran o yung taong ayaw umangat. Oo, parang negative connotation minsan. Oo, marahil marami sa atin ang nasanay na tingnan to bilang sagabal, lalo na sa trabaho. Ngunit, ayon sa source mo, sa ngayon kung saan mas gusto na natin yung pantay-pantay na structure tsaka yung authenticity, ang kapagkumbabaan daw hindi kahinaan. Hindi. Salit, ito raw ay isang strategic differentiator. Parang ito yung advantage, yung kalamangan na kailangan ng bawat leader. Sabi pa nga, mas madalas daw dumagsak ang leaders dahil sa pride, hindi dahil sa kulang sa skills. Wow! At napakahalaga no, na linawin natin kung anong uri ng kapakumbabaan yung timutukoy dito. Kasi hindi to yung klase ng pagpapakumbaba na parang palabas lang. Alam mo yun? Oo. Yung performance. Oo, yung tipong mapagkumbaba ako. Pero make sure napapansin nyo ha, hindi ganon. Ang tunay na humility ayon sa source galing sa loob, nakaugat sa identity mo sa pagkakakilanlan mo, hindi sa tingin ng iba. Okay, so internal siya. Oo, hindi to yung thinking less of yourself, kundi thinking of yourself less. Parang hindi na ikaw yung sentro. Gets ko. At may isang description dito na interesting. Yung power under submission. Lakas na isinusuko mo, hindi dahil mahina ka, kundi dahil pinipili mong isuko para sa mas mataas na layunin o para sa iba. Wow. Lakas na isinusuko. Oo, isang sinasadyang pagpili yon na parang nagpapanaya sa atin mula dun sa pressure na laging magpapansin. At dito, parang lalong lumalalim yung usapan natin, no? Kasi sinasabi sa source mo na ang ultimate model ng humility, hindi lang tao, Mhm. kundi ang Diyos mismo. Ito yung tinatawag na cosmic humility. Binabanggit dito yung sipi sa Pilipos, chapter 2, verses 5 to 8, na si Kristo, kahit Diyos siya, Kahit Diyos siya. hinubad niya ang lahat ng ito, ginawang walang anuman ng sarili, kunuha yung anyo ng lingkod. Ito yung kinosis, diba? Yung self-emptying. Oo, self-emptying, kusang loob na pagtalikod sa sariling karapatan sa mas dakilang layunin. At ito raw yung sumisira dun sa ilusyon na self-made tayo. Yung akala nating galing lang sa sarili natin yung tagumpay. Nagbibigay ng bagong perspective sa influence. Exactly. At itong cosmic humility na ito yung nagiging pundasyon, yung bedrock ng sarili nating humility. Paano raw? Sabi, sa pamamagitan ng ating identity in Christ. Pagkakakilanlan kay Kristo. Oo. Yung intriguing point dito is kapag daw natanggap natin, naintindihan natin na tayo ay pinili, minamahal unconditionally, pinatawad, inampon bilang anak, binigyan ng bagong simula, binigyan ng halaga, at gifts ng Diyos. Mhm. Hindi na natin kailangang desperadong maghanap ng validation sa labas. Yung parang, di na kailangan magpabango lagi. Nababawasan yung pressure.
Oo, nababawasan yung pleasure. Dahil dito, nagkakaroon tayo ng mas balanseng pagtingin sa sarili. Una, nilalang tayo na dependent sa Diyos. Pangalawa, makasalanan tayo na kailangan ng grace. Pangatlo, tagapamahala lang tayo, stewards, ng mga binigay sa atin. So, hindi denial ng kakayahan, pero recognition kung saan galing. Tama, kinikilala natin kung saan galing at para kanino dapat gamitin. At ito raw yung nagpapalaya sa atin mula sa cycle ng pride at insecurity. Kasi madalas dun yung nag-uugate sa shaky identity. Napakahalaga niyan. Lalo na kapag tiningnan natin sa source kung ano yung mga nagiging problema kapag pride yung kayabangan ang nagahari sa leader. Naku, marami yan. Isa na riyan yung illusion na nakayanan nating mag-isa, self-sufficiency. Yung feeling na, alam ko na lahat yan, di ko na kailangan ng iba. Delikado yun. Tapos, nandyan din yung takot magkamali. Kaya nagiging hesitant kang mag-delegate. Baka kasi masira yung imahe mong perfect. Oo, ayaw mong may makitang mali sa'yo. Ang resulta, sobra kang napapagod, tapos yung team mo hindi rin natututo, hindi lumalago. Totoo. Idagdag mo pa dyan yung hirap umamin ng pagkakamali o tumanggap ng feedback. Ay oo, masakit yan sa pride. Oo. Kasi ang pride, ang tingin sa mali ay weakness. Ang feedback, kahit constructive, parang personal attack. Ang nangyayari, nagkakaroon ng culture of fear. Walang open communication. Tama, hindi natututo sa mga pagkakamali. At syempre, andyan din yung credit grabbing o kaya yung inggit kapag may ibang nag-succeed. Naku, toxic yun. Lahat yan. Ang resulta, isolation ng leader, mahinang decision-making, at toxic na environment para sa lahat. Pero sa kabilang banda naman, ayon sa source mo, ang humility daw may transformative effect. Ito yung nagiging edge mo, yung humble edge. Una, nagtatayo ito ng tiwala, trust. Paano? Kapag willing kang ipakita na di ka perpekto, umaamin kapag nagkamali, tapos may integridad ka, mas nagtitiwala sa iyo yung mga tao. Mas madali silang lalapit. Makes sense. Kasi authentic ka. Oh, vulnerable pero strong. Pangalawa, pinapalakas nito ang collaboration at innovation. Kasi kung humble ka, alam mong hindi mo hawak lahat ng sagot. Mas nakikinig ka. Oo, mas nakikinig ka sa iba, pinapahalagahan mo yung perspectives nila, ine-encourage mo silang mag-contribute, nagkakaroon ng shared ownership. Sama-sama, hindi lang ikaw. Exactly. Mas nagiging learning environment yung buong grupo. At pangatlo, pinapatatag din nito yung resilience, yung katatagan, kakayahang bumangon at matuto sa mga mali at pagbabago. Paanong nangyayari yon? Kasi yung leader na humble, hindi nakasalala yung self-worth niya sa success or failure lang. So pag may setback, Hindi end of the world sa kanya? oo, mas madali siyang makabangon. Nakikita niya yon bilang learning opportunity, hindi identity crisis. Okay. At ang susi raw sa lahat ng ito ay yung konsepto ng leading through dependence. Pamumuno sa pamamagitan ng pag-asa o pagsandig. Pero hindi yung negative na pagiging palaasa ha. Hindi. Aktibong pagsandig ito. Pagsandig sa Diyos, sa wisdom niya, sa lakas, sa guidance. Madalas sa prayer yan lumalabas. Okay. Pagsandig sa iba, kinikilala mo yung collective wisdom, humihingi ka ng payo, nagbibigay ka ng tiwala at responsibilidad. Hindi ka nag-hoard ng power. Tama. At pagsandig sa katotohanan, open ka sa reality kahit mahirap, may self-awareness ka, handa kang tumanggap ng feedback. Hindi ito kahinaan, actually, ito yung malalim na advantage. Para mas maging klaro tong konsepto ng humility and dependence in action, nagbigay ng examples yung source mo sa Bible, sina Moses at Nehemiah. Si Moses, di ba? Tinawag siyang pinakamaamong tao. Sa aklat ng mga bilang, oo. Pero hindi naman siya nag-start na ganun. Naalala mo ba anong nasa Egypt pa siya? Yung insidente na napatay niya yung Ehipsyo. Parang, May pagka-impulsive pa siya noon, umaasa sa sariling lakas. oo. Pero yung 40 years niya sa wilderness, as a shepherd, parang dun siya dumaan sa humility school ng Diyos. Natuto siyang mag-depend. Tama. At nakita natin yun sa leadership niya sa Israel. Halimbawa, yung paulit-ulit niyang pamamagitan, yung intercession niya para sa Israel kapag nagkakasala sila, tulad nung sa Golden Calf. Oo, Exodus 32. At sa Numbers 14 din,
Hindi niya basta tinalikuran yung mga tao. Mapagkumbaba siyang nakiusap sa Diyos para sa kanila, umaasa sa mercy ng Diyos. Tapos yung pag-delegate niya ng tasks kay Jethro, Isa pa yon, yung pagtanggap niya sa payo ng biyena niya sa Exodus 18. Hindi siya kumapit sa kontrol. Nagtiwala siya sa iba. Kahit yung pagtanggap niya sa judgment ng Diyos na hindi siya makakapasok sa promised land dahil sa mali niya sa Meribah, may humility pa rin doon. acceptance. Si Nehemiah naman, namuno sa rebuilding ng pader ng Jerusalem. Ang ganda ng start ng story niya nung narinig niya yung bad news about Jerusalem. Hindi agad action plan. Hindi. Naupo raw siya, umiyak, nag-fasting, tapos nanalangin ng ilang araw, Nehemiah 1. Kinilala niya yung kasalanan ng bayan nila, tapos yung total dependence nila sa Diyos. Malinaw na pagsandig yon sa Diyos from the start. At sa mismong leadership niya, kitang-kita yung servant leadership Sabi sa Nehemiah 5, hindi niya kinuha yung allowance na dapat para sa kanya as governor. Wow. Sa halip, siya pa gumastos from his own pocket para pakainin yung mga tao. Nakita rin natin, hindi lang siya utos ng utos, kasama siya mismo sa trabaho sa pader. Hands-on. Oo. Tapos nung nalaman niyang may injustice na nangyayari yung oppression ng mayayamang Judyo sa kapwa nila mahihirap, hindi siya natakot na i-confront sila. Nehemiah 5 yun. May tapang, pero rooted sa justice ng Diyos. Tama. Pinakita niya yung pag-asa niya sa Diyos, tapos yung resilience niya sa harap ng mga attacks ni Sanballat at Tobaya. Puro paninira, threats, plots para patigilin sila. Grabe yung pressure dun. Oo. Pero ano ang response ni Nehemiah? Prayer, Nehemiah 4.4, 6.9. Tapos, kasunod, careful action na may trust sa protection ng Diyos. Nehemiah 4.9, 16-18. Hindi siya nagpa-distract sa personal attacks. Focused siya sa mission. Sabi pa nga niya, gumagawa ko ng malaking gawain, di ako pwedeng bumabarian. Galing. Nakafocus. Ang isang mahalagang lesson dito, pareho silang nagpakita na ang humility at dependence sa Diyos hindi lang in nice concept, nasubok at napatunayan yan sa gitna ng matinding trials at opposition. Hindi sila perfect, pero Oo, nagbanted hindi na. sila perfect. Pero yung leadership nila, naging matatag at impactful kasi nakaroot siya sa pag-asa sa Diyos at paglilingkod sa iba. Hindi sa sariling galing lang o para sa sariling tumangay. Kaya ang tanong ngayon, para sa'yo na nakikinig, paano natin ito madidevelop sa sarili nating pamumuno, sa buhay natin? Kasi sabi nga sa source, hindi ito automatic Hindi. Kailangang sadyain, linangin, parang spiritual discipline. At nagsisimula raw ito sa tinatawag na heart check, pagsusuri ng puso, regular, honest at madalas prayerful na pagsusuri sa motives natin. Kailangan nating tanungin ang sarili. Para kanino ko ba ito ginagawa? Sino ba gusto kong i-impress? Ouch! Ang goal ko ba? Self-interest o yung mission at yung iba? Naiinis ba ako pag iba yung napupuri? Paano ako mag-react sa feedback o pag nagkamali? Kailangan ng honesty dyan sa harap ng Diyos at sa sarili. Pwedeng isulat sa journal o quiet time. Pwede. Pwede rin sa tulong ng mentor o accountability partner. At nabanggit mo na nga yung pangalawang step, seeking counsel, paghingi ng payo. Napaka-importante. Sign ng humility yan Pagkilala na hindi natin alam lahat. So, kanino tayo hihingi? Sa mentors na mas experienced, sa peers natin na nakakaintindi ng context natin, at oo, kahit sa mga taong pinamumunuan natin. Yung mismong paghingi at lalo na yung pagtanggap ng feedback, lalo na yung mahirap pakinggan, malaking bagay yan. Challenging yon, pero necessary. Necessary for growth. Kasabay nito yung palagyang pagkilala sa tulong ng Diyos, acknowledging God's hand. Pagsasana ito ng gratitude at tamang attribution. So, pag may success, Mabilis tayong magpasalamat kay Lord at i-credit yung team. Iwasan natin yung ako. Tingnan natin yung posisyon, talents, resources bilang mga ipinagkatiwala lang, stewardship mindset. panlaban sa pride yung gratitude. Oo, mabisang panlaban. At para maging mas consistent daw yung paglago, may suggestion sa source na gumamit ng humility log. Parang weekly journal. Ano yun? Checklist. Hindi raw checklist lang, kundi tool for reflection and intentional growth.
Ang idea, itala mo yung specific instances sa loob ng linggo kung saan pinili mo yung service over status, paano ka nag-depend sa Diyos instead of control, paano ka nag-respond sa feedback o pagkakamali, at saan mo napansin yung sarili mong prideful tendencies. Okay. Maganda yung purpose niyan. Para magkaroon ka ng dedicated time weekly na mag-reflect. Saan ako active na nag-rely sa Diyos? Saan ako nagsilbi sa iba o nagbigay daan para umangat sila? Kailan akong nakaramdam ng pagpapakumbaba o paano ko tinanggap yung feedback? Saan ko nakita yung pride ko na lumalabas? Tapos, ano yung prayer ko for continued growth? So nagiging mas aware ka. Oo, mas nagiging self-aware ka sa actions and motives mo. Nakikita mo yung patterns at mas nagiging intentional yung growth mo. Importante ring maging vigilant laban sa false humility. Ay oo, yung pakitang tao. Authentic yan, hindi performance. So, ano ang kabuuang mensahe nito para sa iyo na nakikinig? Ang humility, base sa source mo, hindi pala talaga weakness. Isang malalim na kalakasan pala siya. Isang advantage. Oo, isang strategic differentiator, ang humble edge. At ito'y nakaugat sa matatag na identity kung sino tayo dahil kay Kristo at pinapakita sa pagpili nating mamuno na may active dependence sa Diyos at sa iba. Hindi pagpapalit sa sarili. Hindi, kundi paglilingkod, pagtitiwala, pagpapahalaga sa iba. Isang radical na paraan ng leadership sa mundong madalas, ego ang pinapalakpakan. At kung iuugnay natin ito sa bigger picture, ang paglago sa humility, hindi lang to para maging mas effective na leader sa work o sa ministry. Bahagi ito ng mas malaking goal na maging mas katulad ni Kristo. Oo. Character transformation? Kaya iiwan namin sa iyo ang isang tanong para pagnilayan. Kung ang tunay na sukatan ng greatness ay yung kakayahang umasa sa iba at sa Diyos, paano mo sadyang lilinangin ito bilang isang lifelong discipline sa leadership mo, sa buong buhay mo? Malalim yan. Ano kayang mga deeply held beliefs mo tungkol sa success, sa control, sa recognition ang kailangang parang mamatay sa'yo para yung Christ-like humility ang siyang ganap na makapamuno sa pamamagitan mo? Maraming salamat sa pagsama mo sa amin sa paghimay natin sa mahalagang paksang ito. Sana'y may naiwan itong makabuluhang ideya para sa iyo. Sana nga. Hanggang sa susunod nating paglalakbay sa kaalaman dito sa The Deep Dive.